Full carbon-plated race day shoe sa presyong mapapa-wow ka talaga. This is our first impression and first run on the 361 degrees Flame 4. Let's go! Today, discuss natin yung isa sa pinakasikat na race day shoe sa PH subreddit, ang 361 degrees Flame 4. Napili natin tong Oasis. So yung putok na putok yung kulay niya, talaga napaka-vivid, no? Tapos paggabi, parang nagre-reflect siya, so solid. Pero bago natin discuss yung mismong Flame 4, konting background muna tayo sa 361 degrees na shoe brand. So 361 degrees is a Chinese-owned shoe brand. Yes, hindi pa siya masyadong kilala dito sa atin, pero big player na rin sila sa Chinese market. And may global presence na din sila, especially sa running at sa basketball, no? Meron pa silang signature shoe line para sa pinaka-paborito kong player ngayon, si Nikola Jokic. Sponsored siya ng 361 degrees. Kasama niya si Aaron Gordon, tapos yung iba pang player sa NBA. So, solid na rin, di ba? Meron na talaga silang global presence. Tapos, ang nakakagulat pa dun, pag sine-check natin yung prices ng mga running shoes nila versus dun sa mga nakakalaban nila sa category nila. For example, ito, race day shoes. Grabe, sobra talaga yung value proposition na ino-offer nila. From race day shoes, from super trainers, daily trainers, saka sa mga daily at recovery shoes nila, talagang solid online up, napakababa ng presyo. Kaya naman, para sa atin na non-professional Tito Runner at sa majority ng running community, napakalaking tulong ng mga gantong products, diba, na lumalabas sa atin. Para naman hindi agad mabigat sa mga bulsa natin pagpasok natin dito sa running era, di ba? Pag nag-check ka ng mga running shoe prices ng mga big brands, grabe, napakatitindi, di ba? Kaya yung mga ganitong brands talaga yung tutulong sa atin para malaman ba kung para sa atin yung pagtakbo o hindi. At itong 361 Flame 4 ang prime example nun. Ang usual race day shoe prices ng mga big brands ngayon with the same specs na nilalabanan ng Flame 4, usually nagre-range siya ng 13,000 to 15,000 pesos or higher pa ha. So kung gusto kong matest yung capabilities ng mga sapatos na yun, malaki-laki yung ilalabas ko, diba? Paano kung hindi pala para sa akin yun? Hindi okay sa akin yung full carbon-plated na sapatos, hindi okay sa akin yung dynamics ng sapatos na yun, masakit. Itong Flame 4, nabili ko lang to sa halagang 4,400. Yes, sir! 4,400 pesos lang to para sa isang race day shoe. 1/3 the price ng mga big brands na racing shoe. At yes, quality naman talaga yung mga big brands, no? Hindi naman natin yun may pagkakaila. At ang makakasulit talaga dyan is yung mga elite runners na talaga, no? Yung mga competitive runners. Pero para sa atin at sa majority ng mga hobby runners na nagsisimula pa lang sa kanilang running era, medyo mahirap i-justify yung paglalabas agad ng 13,000 or 15,000 para sa isang race day shoes para masubukan mo yung capabilities nito, di ba? At oo, nabudol na rin naman ako at nakabili na rin naman tayo ng mga big brands shoes, no? Mas mahal pa nga ng sobra yung mga yan. Halos doble presyo ng mga yan dito sa race day shoe ng 361 degrees. Kaya ito, naghahanap naman tayo ng mga paraan or mga options kung paano natin ma-enjoy yung running era natin nang hindi naman sobrang nabubutas yung mga bulsa natin. Ano? Reminder po, ang sapatos po natin ang outsole ng mga sapatos natin. At actually, yung quality ng sapatos natin is naubos din po yan, no? Or nagdi-depreciate din yan parang mga gulong ng mga sasakyan natin. After a certain kilometer of run, talagang magdi-depreciate na yan at eventually hindi na natin yan magagamit pang takbo. So kung masipag tayo sa training at madalas tayong tumakbo ng tumakbo, no? Mayroon tayong sinusundan na training program, ibig sabihin mabilis tayo magpapalit ng sapatos. At kung ang lagi nating ipapalit na sapatos is yung mga sapatos from the big brands, aray ko po. So, discussan natin diretso yung specs and features ng ating 361 degrees Flame 4. Again, disclaimer lang po, no? Non-professional at enthusiast lang po tayo. So, hindi pa po talaga detailed review yung makukuha nyo sa akin dito. More of initial impressions, quality check, and overview ng specs based on 361 degrees na website. Then, mamaya, i-fit check natin yan. I-walk test din natin kung okay ba siya sa panglakad. Tapos yung feel niya, yung step-in feel niya, kung okay ba o hindi. Then, meron tayong interval run today. So, at least magagamit natin siya sa kanyang intended purpose na for speed run talaga. Napansin ko dito sa unboxing pa lang, no? Napakagaan, sobrang gaan nung sapatos. May kukumpara pa lang naman natin to, di ba, sa mga naging daily trainers natin. Compared doon, yung mga materials na ginamit niya talaga dito is sobrang lightweight. So, umpisa natin dito sa upper. Makikita nyo, may mga butas-butas dyan. So, pag nag-medyas tayo, kita na agad yan, no? So, based on 361 degrees, meron silang breathable upper na carbon silk
yung ginamit nila dito. So, napaka-breathable nga naman, no? Kasi talaga makikita mo yung kamay mo dyan, no? So, sa kanyang tang, parehas lang yung material na ginamit dito sa upper niya. So, dito sa may bandang unahan, sa may forefoot natin, meron siyang parang matigas na material dyan for additional support yan pag natakbo. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 holes para sa kanyang laces. Sa kanyang midsole, parang ito yung tinatawag na beaded TPU. Hindi naman siya yung material na ginamit sa Ultra Boost, pero parang kaparehas no? Mukha siyang styrofoam actually. Itong sapatos na to is full carbon plated. Ang maganda rin dito sa Oasis na kulay, yun no? Yung carbon niya kulay green. Yan no? Napaka-solid. Yung design niya dito sa Flame 4, para mayroon siyang butas dito Then, exposed yung carbon. Para pag may nagtanong sa'yo kung carbon plated shoes ba yan, pakita mo na lang, di ba? Wala nang tanong-tanong, pakita mo na lang diretso. Tapos napakagaan ng sapatos. Ang ginamit nila dito, ang tawag ni 361 degrees is itong kanilang CQT. So, double layer na midsole. Flame CQT midsole for lighter weight, more springiness, and better cushioning, effectively saving energy for long-distance running activities. So, magagamit mo rin talaga to, syempre race day shoes, for marathon efforts, for half marathon efforts, for 10K or 5K, depende na lang sa'yo, no? So ako, intended purpose ko dito, gagamitin ko siya for speed workout training para masanay din tayo ng naka-carbon plated shoes. Marami nagsasabi, hindi din naman okay na lagi naka-carbon plate shoes, no? Sa mga lahat ng trainings natin. So tayo siguro, more of sa speed runs natin or sa intervals lang. So once a week lang naman yun. So baka doon ko siya gagamitin. And sa race day shoes, parang option ko to as a race day shoe. Titingnan pa natin, no? Malalaman na lang natin talaga pag naitakbo na natin sa mas marami pang runs. Meron siyang quick bone dynamic. So, yun yung parang tawag ni 361 sa kanyang carbon plate. Malalaman natin yung stability nito pag naitakbo na talaga natin, no? Pero usually naman, pag mga carbon plated shoes and race day shoe, may makatulong talaga for stability yan. Malalaman na lang yan, depende sa kung ano yung foot strike mo. Ako kasi medyo mid-foot strike naman tayo. Sana okay sa atin to, no? Yung kanyang outsole, mukhang makapal naman, mukhang durable naman. So yun, basically, yun lang naman yung overview natin. No? Again, hindi po yun yung detailed specs and features and hindi rin masyadong detailed yung pagkaka-explain natin dito. Meron pong ibang mga channels na mas detalyado dyan. Pero tayo, as a hobby runner, as a tito runner lang yung i-discuss natin. Ang mahalaga lang sa atin, pag naisuot ba natin to, okay ba yung step in feel natin, at pag itinatakbo natin, okay na ba yung pakiramdam natin dyan, no? Kung stable ba siya. Pero initial impressions natin mismo dito sa sapatos, yun nga sa feel niya, napakagaan, no? Tapos, actually, napansin ko nung pag-unbox natin, iba talaga yung amoy. Talagang literal parang galing sa planta pa, no? Yung mga bagong sapatos sa mga malls, may iba siyang amoy, di ba? Ito, amoy glue pa no? Yun yung napansin natin. Tapos, sa quality lang naman, no? Siyempre, ayaw naman na nating initpick, no? Kasi ito, ipantatakbo lang din talaga natin, no? Pero based sa mga big brands na shoes, no? Parang meron lang siyang one notch lower quality para sa akin. Meaning, kita mo pa yung mga glue dyan. Pero ang mahalaga naman kahit meron kang kitang glue, yung hindi matanggal yung glue pag naitakbo mo. Tapos may mga ilan-ilan lang naman na yan, mga sobrang tahi lang yan or sobrang part nung midsole. Pero so far, okay naman para sa akin. Diretsong fit check na natin to, walk test then rad test na natin. Let's go. Alright, so fit test tayo. For reference nga pala, yung paa natin, medyo weird. Fit analysis tayo sa runner. Yung type of fit, mas malaki yung kanan natin compared sa kaliwang paa natin. Tapos, pansin nga natin yun sa itsura. Mas malapad yung kanang paa natin. Kaya hirap tayo sa sizing. Lace lock system tayo. Mahaba naman yung lace. Para masikip yung heel. Pansin natin kasi dito sa may heel part. Meron naman siyang para itong foam dito, yung stopper. Pero masyado malambot. Saka maliit. Parang hindi niya masyadong niyayakap yung heel ko. Hindi siya masyadong snug fit para sa akin. Ayun, no? Problema ko sa kanan, medyo payat yung fitting. Tapos itong kanyang tang ay maganda naman yung material, pero hindi lang siya nagstay agad sa kanyang place. Kailangan pang ayusin. Okay naman yung haba ng kanyang lace, sakto lang. Yan, no? Okay naman yung fitting sa atin. So size 11 talaga to. Yan, medyo mahaba lang siya. Kanyang length compared sa ibang sapatos sa size 11. Yun sinasabi ko, yung sa kaliwa kong paa, saktong-sakto siya Okay yung fitting sa akin. Actually, medyo maluwag pa nga dito sa toe box. May papansin natin dito, malayo pa yung distansya. Pero sa kanan, problema ko dito, problema ng mga wide foot.
people out there. So ako ay flat foot na wide foot pa. Hirap, no? Ang parang dito sa hinliliit natin na part, dito. Yan ang medyo parang sikip sa akin. Pero parang okay naman eh. Kaya check natin yung fitting talaga yan. Mas makikita kasi natin yan pag natakbo na. Baka kailangan lang i-break in talaga sa takbo. Fitting ng ating Flame 4 size 11. Ang isang flat and wide feet. Yan, alright. So nasa truck na tayo. Walk test muna tayo ng ating Flame 4. Okay naman. Talagang ito ang race day shoes. Hindi talaga siya pwedeng pang lakad. Medyo wobbly siya, pero lalabas talaga yung ano nito, power nito pag natakbo na. Walk test. First time natin sa carbon plated race day shoes. So medyo hindi siya stable dahil actually marami kasing mga, diba, parts ng mga racing shoes, binabawasan talaga nila yung mga materyales niyan para mas gumaan. So mas focus siya sa performance, lower weight, para pagtakbo mo mas mabilis. So interval tayo ngayon. Meron din mga sapatos din na mas ginagamit pag training na mas maganda compared sa race day shoes, pero tayo, dahil nire-review natin to, tapos first time natin gagamitin, para ma-check din natin kung okay sa atin yung mga ganitong type ng sapatos. Nangingit tayo kay Marl, naka Adios Pro 3 na kasi siya eh. Basaan na ano yan. At least dito sa truck may mga wet surfaces. Check natin yung grip mamaya. Yun, sa warm up pace natin, mga 6:30 to 7 minutes per kilometer. Parang nahirapan siya. Medyo unstable siya, ano. Parang gusto niya maging mas mabilis. Ano nga pala tayo? Mid-foot striker. Yun siguro yung dahilan. Parang tinuturoan niya akong mag 4-foot striking. Check natin. Problema natin mamaya, medyo basa yung daan, no? Masusubukan yung grip ng sapatos pag wet surfaces. Saka minsan, di ba, pag race day uulan, hindi natin maiwasan yun. So dapat capable din yung sapatos natin doon. Check natin kung capable tong sapatos na to sa race day. Dali naman natin yung interval. Ano tayo, 4x4 tapos 2 minutes rest. Hindi. Cool down tayo ngayon, cool down. Hindi ko na i-video yung interval. Hindi talaga natin kaya magsalita nun. Tayo mga hobby runners eh, hindi natin kakayanin yan. First run impressions natin dito sa sapatos. Wala talagang pang ano siya, pang fast. Pang makapagsalita. Talagang pang fast pace talaga siya. Bagay na bagay sa interval. At kung ito yung pang race day mo, solid na solid talaga. Pag gantong mga kabaga lang yung face mo, medyo warm up cool down phase, mga 6:16 tayo. Medyo hirap pa nga eh. Gusto niya mas mabilis pa. Nung una medyo unstable, tapos kinakapa ko pa yung sapatos. Pero siguro mga second run ko ng interval, okay na. Ay, pagod talaga speed workout. Bubus talaga puso mo. So cool down lang tayo. Tapos balik tayo sa studio para detailed overview na natin yung sapatos. At least may experience na tayo, diba?
Buksan na natin cooldown. Stretching. Tapos uwi. Wednesday speed day. The best and the worst. At yun, nakabalik tayo ulit dito sa studio, no? So, type of run natin, nag-interval workout tayo. So, 4x4 workout. 4 minutes na 90% ng threshold natin. And in between, meron tayong 2 minutes na rest. Meron tayong 1 kilometer na warm up, then 1.5 kilometer na cool down. Then, sa stats natin, sa Tito Runner, ang naging average pace natin sa threshold workout natin is around 4:40. 4 minutes, 40 seconds per kilometer. So, diretso yun for 4 minutes. Then, may 2 minutes rest. Ang average heart rate natin yan is 172. Taas, no? So, huwag po kayong magtaka. Mataas po talaga yung heart rate natin. So, yun ang i-workout natin na pababain yan. So, yung mga interval runs na yan, yung mga threshold workouts na yan, yan yung magpapalakas sana sa heart rate natin sa future. Sa fit nung sapatos, nabanggit ko rin kanina, problema ko kasi mas malapad talaga yung kanang paa ko. Sa size 11, yung kaliwang paa ko, sakto naman dito sa left shoe natin. Actually, medyo maluwag pa nga yung toe box eh. Tama naman yung nagsasabi ng iba sa Reddit. Sa atin, nung unang suot natin, itong hinlilit ko sa kanang paa ko, para siyang nagrarab dito sa dulo ng sapatos. Pero nung ginagamit ko na siya sa track, tapos naitakbo ko na, parang nawala naman yung pakiramdam na yun. Ayos din kasi na flexible din yung upper niya dito. Hindi siya sobrang lubog. Hindi siya talaga race day fit, no? So kung gusto nyo, para sa mga medyo wide fit natin dyan, upsize lang tayo siguro, no? Ang medyo kakainisan lang natin kung nainis kayo sa ganun. Ako kasi sanay ng ganun. Ito na talaga kasi yung paa ko, matagal na, kaya yung size 11 na talaga yung ginagamit ko, no? Is medyo mas mahaba yung sapatos. Yan, magkakaroon lang siya ng parang siguro mga 1/3 inch na pasobra sa haba. Pero ako, sanay naman kasi ako sa ganun eh, no? Sa step-in comfort, yung kanyang insole hindi ganun kalambot eh. So medyo firm talaga pag inapakan mo. Pero pag nilalakad mo naman yun, punta naman tayo sa walk test, ramdam mo yung kanyang midsole na nag-i-squish. Hindi siya ganun ka lambot or hindi ganun ka squishy, pero ramdam mo na baon naman sa track. Then yung comfort niya, para sa akin, yung insole niya parang manipis eh. Hindi ko alam kung natatanggal ba to o ano. Parang kasi siyang naka-tape or naka-glue. So kung may option to na palitan, baka palitan natin para mas gumanda pa yung pakiramdam natin. So punta naman tayo sa slower pace. Yung ating warm-up, nag-average tayo around parang 6 minutes, 30 seconds to 7 minutes, mga ganon. Actually, usually, dapat nga mas mabagal pa yung warm-up natin. Pero itong sapatos na to, talagang yung motion niya para kanyang pinapatakbo. Yan, ganda yung magiging ano mo. Kita mo yung rocker niya dito. Yan. Parang medyo nakaangat na talaga yung paa ko niyan pag natakbo na ako. Kaya sa slower pace, mas mahirap talaga siya. Parang nakakaskas ko pa nga yung midsole. Nung pumunta naman na tayo sa faster paces natin, nung nag-interval workout na tayo, doon ko talaga na-feel yung power ng sapatos na to. Na supposedly, yun naman talaga, no? Yun talaga yung bibigay niya sa atin. Yung unang round ng intervals natin, medyo nakakapapa tayo dahil yun nga, hindi naman tayo sanay sa race day shoes, hindi tayo sanay sa carbon plated shoes, at lahat halos ng sapatos natin, actually lahat ng running shoes natin so far is stability shoes. So ito ay neutral shoes talaga. Pero nung nakasanayan naman na natin, parang okay naman na sa akin. Talagang para sa akin stable yung sapatos. May mga naisukat na ako sapatos na kahit sa lakad pa lang alam kong hindi na obra sa akin, no? Kasi sobrang unstable ng mga yon. Pero ito, para sa akin okay naman, okay yung stability niya, especially sa mga faster paces, no? Hindi ko naramdaman na madadapa ako o ma-injure ako. Parang naging smooth naman yung takbo dito sa akin. Nung sa round 2, round 3, round 4 na nung takbo, wala na, para na akong, kumbaga, yung sinasabi nila na wala nang suot sa paa. So yun yung naramdaman ko. Pagod na lang yung iniisip ko, hindi na yung sapatos. Pero kayang-kaya kanyang pabilisin talaga. Basta makakasanayan mo lang yung mechanics ng sapatos. Pero ako, advice ko lang, if beginner yung bibili nito, medyo mag-training muna tayo, no? Takbo tayo ng mga, siguro around, magpondo muna tayo ng mga 200-300 kilometers under our belt, no? Tapos kung nasanay na talaga tayo sa mechanics ng pagtakbo, yung proper training at proper posture sa running, no? Saka tayo sumubok ng ganito. Kasi kung beginner ka tapos gagamit ka talaga agad ng ganito, mapupukaw ka kasi talaga di ba? Kasi yung mga presyo ng mga
trainers natin from big brands, 7,000, 8,000, 6,000. Swerte, pag may sale na 5,000. So ito, 4,400. Di syempre, diretso na ako sa race day shoes. Ayun, I advise, bili ka muna ng daily trainers mo. So, di ba, kung gusto mo 361 degrees, meron namang mga daily trainers din si 361 degrees na mas mura pa dito. Medyo ibahin talaga nito yung mechanics mo sa pagtakbo. Papabilisin ka talaga nito. So, dapat mas medyo gamitin mo lang to sa mga faster workout sessions mo. Para sa akin Then, pag nakasanayan mo na siyang gamitin, saka mo siya subukan for long runs. Ako, itatakbo ko rin to for long run, no? Tapos bibigyan ko rin ng review to pag ginamit natin sa mas mahabang runs. Kasi race day shoes nga siya, di ba? Tumatapos nga to ng marathon at half marathon. So, tayo din, gagamitin natin siya. Pero yung hindi na to magagamit sa LSD. So, yun yung long, slow distance. Pero kung ila-long run ko to, more of gagamitin ko to sa long run with workouts. Siguro may progressions from 7, 14, 21 or 5, 10, 15 na fast, faster, fastest. So, kung kakayanin natin na ganun, so baka yun yung gawin natin. Pero yun, so far, naging okay naman yung run natin dito at masayang-masaya tayo sa performance nito. Especially sa value nito, no? So, to wrap things up, no? Ako, kinuha ko talaga tong sapatos na to. Unang-una, para maka-experience tayo kung paano ba talaga yung performance ng isang race day shoes. Presyo ng mga big brands sa category na to, nagre-range siya ng 13,000 to 15,000 pesos, no? Pero gusto din natin malaman kung ma-enjoy din natin yung mga gantong type of sapatos. At I am glad to report na okay talaga sa akin yung performance ng 361 degrees Flame 4 after ng ating first run. And next time, isasabak pa natin to sa iba pang types of run. Pero so far, for its intended purpose, goods na goods talaga para sa akin itong Flame 4 ng 361 degrees. Hingal. Ha? Pwede. 5K sub 30 lang. Sir. Oasis. Ano ngayon? Anong oras na? Paggabi na 6:28. Ang galing Glow in the dark. Sabi ni Marla, glow in the dark na ilaw. Tignan mo.